Sorry ma, dahil pati kayo nadadamay pa sa gulo namin eh. Kasalanan ko rin. Kasalanan din ng papa mo. Kundangan kasi kung inayos lang namin ito dati, hindi aabot sa ganitong gulong to eh. Akala ko kasi kusang mawawala yung pagtatampo ng mga kapatid mo sa'yo. Akala ko tama yung hindi pinag-uusapan ng problema. Pero ayun, mali ako. Baka wala naman talaga akong karapatan sa pamilyang to ma. Kahit hindi ka galing sa amin ng papa mo, anak kita. Anak ka namin ng papa mo. Kaya may karapatan ka sa lahat ng iniwan ng papa mo, ha? Parte ka ng pamilyang ito. Salamat ma. Sa totoo lang, kaya ko naman gawin lahat basta matanggap lang nila ako eh. Hirap ba yun ma? Gusto ko lang naman magkaroon ng totoong kuya, ng totoong kapatid, ng totoong ate. Gusto ko lang naman magkaroon ng masayang pamilya. Yan din naman ang dasal ko, anak. Alam mo, iniisip ko, meron pa rin naman kahit konting pag-unawa ang mga kapatid mo sa'yo. Kasi alam mo yan si Daisy, matapang lang yan, ha? Pero pusong mamon yan. Lalo na pagdating kay Pablo. Tatandaan ko nga dati ma, pag kalaro ko si Kuya Pablo, grabe magselo si ate. Yung ate mo lang naman, yun yung laging ayaw na may bago eh. Alam mo, nung dumating ka sa amin, parang natakot yata siya kasi niisip niya, magbabago ang tingin namin ng papa mo sa kanya. Baka magbago yung pagtingin ni Pablo sa kanya. Ewan ko ba? Hindi ko alam bakit ang gulo-gulo na ngayon ng sitwasyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Sana nandito si Sixto para tulungan niya akong magawa ng paraan itong problemang to. Sana mangyari yun na bago man lang ako mawala. Alam mo, mula noon hanggang ngayon, wala nang magandang naidulot sa ating ang tirso na yan. Ano kaya pwede natin gawin para mabago yung sitwasyon? Si Mama. Ulahin ko kaya si Mama. Total, mas malakas ka naman doon kaysa sa akin eh. Okay. Hindi natin dami si Mama rito. Pablo, hindi natin siya dinadami. Kailangan lang natin ng tulong niya. Bakit naman naman nangyari kay Mama? Marami pang iniisip yun. Baka matay lang ni Papa. Pwede ba huwag natin siya idamit dito sa away natin kay Tirso? Anong sinasabi mo? Sa akin lang naman. Ate, let's act our age. Hindi na tayo bata. Para tayong bata nag-away-away dito. Teka nga. Kinakambihan mo ba si Tirso? Wala akong kinakambihan dito. Ang iniisip ko rito, Mama. Ang sabihin mo, iniisip mo yung sarili mo. Palibhasa mayaman ka na eh. So ano, ha? Ngayon ako na lang, ha? Ako na lang maghahabol sa lupa. Sabi ko, may problema tayo sa titol. Sa hatian sa lupa. Sa korte tayo lumapit.
Umapela tayo. Hindi yung ganito na nai-stress pa si Maya. Wala na nga akong panahon sa mga korte-korte na yan. Kailangan ko ng pera ngayon. Kaya sabi mo nga ako, ano? Bakit parang kapos na kapos ka sa pera? Ano bang pera? Tao po, Miss Daisy Carino. Ay, Delivery po. ay, salamat. Papirma na lang po. Dito? Opo. Salamat po. Nakausap na namin ulit ni Tirso ang abogado tungkol sa lupa. Hindi na itutuloy ni Tirso ang pagkahati. Bakit naman ganon? Pumayag kayo? Parang hindi naman ho yata tama yun. Gaya na sinabi ko dati, Daisy, hindi ba? Nakuha na ninyo yung parte ninyo sa palayan. Abay, kung tutuusin, mas malaki yung kaysa maiiwan dito kay Tirso. Pero ma, matagal nang naibigay sa amin yung party namin dun eh. Nabenta ko na nga yung iba dun. Nabenta? Ate, pati mo pa kasi sabihin kay mama Pablo, na... manahimik ka. Ang pinaglalaban ko dito yung karapatan natin. Di ba? Ikaw na nga nagsabi. Hindi lang naman tutungkol sa pere. Ma, bakit naman ganun? Hindi mo ba kayo naawa sa amin ni Pablo? Bakit laging si Tirso na lang yung laging yung kinakampihan? Ate, hindi totoo yan. Hating kapatid ang ginawa namin ng papa mo. Wala kami nakitang lamangan dyan. Bakit ikaw, Pablo, may problema ka ba sa nakuha mong lupa? Wow! So ako na lang pala yung may problema dito. May nalalaman ka pang karapatan-karapatan, yung pala ilalaglag mo lang din ako. Ate, tama na. Ikaw na naman eh. Masyado kang pumapapil. Ano? Masaya ka na ba? Ate! Nakuha mo ang gusto mo? Pwede ba? Tama na. Kumakampi ka na rin dito? Eh di sige. Ako ng kontrabida. Ako ng masama, ako ng sakim. Pero ikaw, Pablo, masyado kang balimbing. At ikaw, masyado kang paawa. Bahala nga kayo siya. Sakit pa kayo. May pera nga ako at babayaran ko kayo. Eh, kunting oras lang naman ang hinihingi ko. Basta huwag kayo lalapit sa asawa ko, ha? Naku, magkakagulo-gulo talaga tayo. Wala akong magagawa kung ayaw nilang maniwala. Pero sabihin mo sa kanila, matuto silang maghintay. Hindi. Nasa Manila lang ako. Hindi ko kayo tinataguan. Busy lang talaga ako. Marami akong ginagawa. Kaya hindi ko kayo mapuntahan. Manila pala. Kailan pa nalipat sa probinsya ang capital ng bansa? Paano niyo ako nahanap dito? Tapusin na natin itong usapan natin, Daisy. Magbabayad ka ba o hindi? Minda, magbabayad ako. Oh? Eh, oras lang ang hinihingi ko. Konting panahon lang. Eh, alam mo naman na pareho lang tayong biktima dito, di ba? Wow! Biktima daw, guys. Biktima pala. Eh, di totohanin natin ang pagiging biktima mo. Diba? Minda, Biktima, bakit di ba? may dala kang barel? Pag-usapan natin to ng maayos. Wag! Tiso! Tiso! Tulong! Nabaril yung anak ko! Tiso!